Ilalaho ko na nga po yung mga gulay at uunahin ko yung talong. Atin namang titikman kung masarap na ba. Ayun, pasado na. Pinakbit Ilocano nga po pala ang ating lulutuin ngayon. After ko nga maghatid ng aking bunso ay dumiretso na ako dito sa tindahan ng baboy. At tapos nga ay tinignan ko na rin itong talong at pwede na nga itong pitasin. Magaganda naman at makikinis. Tapos na ay kumuha na rin ako ng sili. At hiniwa ko na nga yung mga gulay. Ako na nga hiniwa yung mga kamatis. 1/4 nga pala itong binili kong kamatis. Kailangan kasi maraming kamatis dito sa lulutuin natin pinakbit. Sinunod ko na nga yung okra. Mga ilang piraso rin yan. Galing din yan sa taniman ng tatay ko. At ito na nga yung binili ko kaninang sigarilyas na Tagalog. Pwede nyo rin pala tumbiyakin na lang sa gitna at wag nang hiwain katulad ng ginawa ko. Sinunod ko na nga yung talong na mga napitas ko kanina. At sinunod ko na nga biyakin itong mga ampalayang bilog. Tatanggalin lang din natin yung buto nito after nating mabiyak. Kasi naman mapait yung buto nito lalo na yung may kulay puti. Kahit doon sa malalaking ampalaya pag hindi mo natanggal yung buto nun at saka kinain mo yung maputi. Ako mapait talaga yun. At ito naman yung nabili kong kamote. Talop na yan nung mabili ko. Isang taling sitaw nga lang yung binili ko pero pambinilang ko lalabing siyam lang. Sabi kasi nila 20 daw tong sitaw kaya sabi ko bakit 19 lang. At hihiwain ko na nga ng maliliit itong nabili kong karne kanina. 100 piso nga lang pala itong baboy na nabili ko. At kung nakarating ka nga sa part ng video na ito, paki-like and follow naman ang ating Facebook page. At pag mo na rin kalimutang mag-comment kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating ang ating video. Tapos na nga pala akong maghiwa ng lahat ng sangkap. Sana hindi kayo nainip kaya sinala ko na agad itong kamatis sa kawali. Patay pa ang apoy niyan at sinunod ko naman yung baboy na hiniwa-hiwa ko. Isasalang lang natin yan sa medyo mahinang apoy hanggang sa magtubig yung kamatis at nakalimutan ko nga palang ilagay muna yung sibuyas. Pagka durug-durug na nga katulad ng nakikita nyo, pwede na nating ilagay yung bagoong isda. Bali, 2 sandok lang na bagoong isda ang nilagay ko at saka nilagyan ko na rin ng tubig. Ilalagay ko na nga rin pala yung kamote kasi nga ito yung matigas. Nahayaan muna natin itong kumulo at tatakpan muna natin ito para madali siyang lumambot. At pagka malambot na nga po, ay susunod naman ilalagay natin yung talong. Bali dito nga ay halos sabay-sabay na natin ilalagay. Susunod naman natin ilalagay ay yung ampalaya nating hiniwa kanina. Bali nakapila lang sila at ilalagay ko na nga yung mga sitaw. Nag-uunahan nga kasi sila ng okra kaya ilalagay ko na. Susunod naman natin ilalagay yung sigarilyas na hiniwa-hiwa ko. Hindi ko na nga muna to hinalo-halo kasi nga tatakpan ko. Mabilis nga lang kasi yung maluto tapos nga ilalagyan naman natin ng mga siling pinitas ko kanina. At para nga medyo malinam naman lasa, lalagyan ko lang ng konting bechin at saka paminta. At sa oras nga na to, sigurado nagugutom ka na. Kaya nga ito, halu-haluin ko muna. Sa niluto ko nga pala na to, sigurado makakakain ng isang buong pamilya kahit malaki pa. Kaya nga ito, titikman ko muna kung ano ba lasa. Approve na naman ang lasa. Kaya nga ito't medyo pinapakulo-kulo ko muna. At maya-maya nga pala, 12:00 na at tanghalian na. At sa mga taga-norte po nating mga manonood at followers, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Ako po ay magtatanong kung okay po ba yung niluto kong pakbit Ilocano. Sana po ay nagustuhan nyo. Paki-comment lang po kung ano pa yung mga kulang sa niluto ko. Lalo na yung mga sangkap, mga gulay, kung ano pa yung kailangan ko. Gusto ko pa sanang lagyan ng bunga ng malunggay at saka ng bataw. Naghahanap na rin ako ng patani, pero parang malas ang aking araw. Salamat po ulit sa inyong suporta. Hanggang sa muli po natin pagkikita.